Casual na pinagpega ni Jinwoo ang kanyang mga kamay. Mga insekto na hindi alam ang sariling lakas. Laging silang istorbo. Isipin mo na naglakas loob silang gumawa ng gulo sa mismong tapat ng pinto ko. Lumapit si Yun ng may paggalang. Batang amo, dumating na ang patawag. Nais niyo po bang basahin ko ito para sa inyo? Nagbigay si Jinwoo ng isang bale walang kumpas ng kamay. Huwag na, binigyan na ako ng sakit ng ulo ng payasong iyon. Wala ako sa mood para dyan. Mukhang medyo nalilito si Yun. Ganoon po ba? Tiningnan ni Jinwoo ang langit. Isang makahulugang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung sino man ang nagsimula ng away, siya ang dapat magsisi. Nakagawa na ako ng hakbang. Malalaman na nila ngayon, at magpapadala sila ng taong may tunay na kagandahang asal para humingi ng paumanhin sa susunod. Nang maglaon, sa isang magarang pavilion sa tabi ng tubig, habang umaasok ang isang bagong timplang tsaa, mahinahong nagsalita si Jinwoo. Nakuha ko na ang punto ng sitwasyon ngayon. Si Min ay uminom ng tsaa, ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. Pero kailangan mo ba talagang maging ganoon kalupit sa kanya? Nagkibit-balikat lang si Jinwoo, ang kanyang boses ay nakakapangilabot sa kapatagan. Para masiguro na hindi na nila susubukang gawin iyon muli. Kahit sino na mga ngahas na maliitin ako ay magbabayad ng kaukulang halaga. Period. Bumantong hininga si Min. Nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. Nagbago ka na. Isang mapait at walang ketitawang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung hindi ako nagbago, isa na lamang akong tumpok ng mga buto ngayon. At tinitiyak ko sa iyo, ang libing ko ay magiging isang napakalungkot na okasyon. Hindi ba, ate? Dahil dito, ngumiti siya, ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot. Art Fran Hao, mukhang isa ka na talagang ganap na lalaki ngayon. Sumagot lamang siya nang may kawalan ng pakialam. Kailan pa ako naging atin? Ang tono ni Min ay biglang lamambot, may bakas ng panunumbat. Bakit kailangan mong maging napakalayo? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang iyong ate sa dugo. Itinaas niya ang kanyang kilay. Hindi mo ako tinawag dito para lang magbalik tanaw. Ituloy mo na ang gusto mong sabihin. Nakitang hindi na siya pwedeng magpaligoy-ligoy pa, nagsalita ng direkta si Min. Sige, kung ganoon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tulungan mo akong makuha ang titulo ng Clan Master. Walang kahit isang segundong pag-aalinlangan, nagbitiw si Tron Hao ng isang salita. Hindi, ang ekspresyon ni Min ay namilipit at halos tumili siya. Ano, huwag mong sabihing naunahan na ako ng isa sa ating mga kapatid, o naghihintay ka ng mas magandang alok mula sa iba. Umiling siya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Wala akong interes sa sinuman sa kanila. Kailanman ay, hindi ako nagkaroon ng ambisyon para sa upuan ng Clan Master. Painingkit ni Min ang kanyang mga mata, pinag-aaralan siya. Kung gayon, nais mong maglagay sa mundo ng martial arts. Ngunit bakit kailangan mong lisanin ang angkan para gawin iyon? Yumuko siya ng pasulong. Ang kanyang boses ay tila bumubulong. Tulungan mo ako, at makakamit mo pa rin ang iyong mga layunin. Pag-isipan mo. Kapag ako na ang Clan Master, kontrolado ko ang mga yaman at ikaw ang magiging sentro ng ating kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa ating pagkakaisa, hindi ba't ang Angkang Shi ang magdodomina sa buong mundo ng martial arts? Hindi ba't ang dakilang tadhana na iyon ay mas matimbang kaysa sa anuman sa iyong sariling maliliit na ambisyon? Humigop ng tsaa si Tron Hao, sumagot ng may malamig na pagkakatahimik. Iyan ay tadhana mo at ng Angkang Shi. Hindi yun sa akin. Bahagyang tinapik ni Min ang mesa. Paano mo nasasabi iyan? Ito ang lugar kung saan ka ipinanganak. Ito ang iyong pinagmulan. Bukod pa rito, sa iyong kasalukuyang sitwasyon, tiyak na kailangan mo ng isang malakas na puwersang nagbabantay sa iyong likuran. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Mariing sinabi ni Tron Hao. Hindi ko kailangan. Ang tingin na iyon sa kanyang mukha. Tila may bahid ng katapatan doon, isip niya sa kanyang sarili. Ngunit si Min ay isang malalim na mautak. Iyon na talaga ang kanyang kalikasan. Isang baguhan na nahigitan na ang mga batang Panginoon na nagsanay mula ng isilang. At kayang gumamit ng pressure point technique na napakahusay kaya nitong ikulong ang Merid Ians ng isang first-rate na mandirigma. Sa aking talento at kapangyarihang nakaladlad, hindi katakatakang nagpaplano siya ng ganito. Pagkaputol ng kanyang iniisip, biglang tumayo si Tron Hao. Magtatagumpay ka kahit wala ako. Aking ladi, natigilan si Min. Aking ladi, sino ang tinatawag mong aking ladi?
Itigil mo ang kalokohang ito. Tawagin mo akong ate, tulad ng dati mong ginagawa. Bahagya lamang niyang itinuwad ang kanyang ulo. Ang abang ito ay hindi mangangahas na magpalagay ng ganoon. Bumantong hininga si Min na tila sumusuko na. Sige na nga, kung gayon ay may huli akong hiling. Tumangala siya, ang kanyang tingin ay nakakakilabot sa talas. Madalas kang uminom ng tsaa kasama ko. Alam mong wala akong tunay na mga kapatid. Sumagot si Jinwoo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsasama ng isa pang walang galang na buntot sa susunod. Bumulong si Min. Hanggang kailan mo pananatilihin ang mukhang iyan na kasing lamig ng bato? Maghintay ka lang. Batang kapatid, hindi ako ang tipo na madaling sumuko. Samantala, sa loob ng ari-arian ng Panginoon ng Manor, isang katanungan ang namayani sa hangin. Totoo ba ang kwento? Ang bastos na hanggal na iyon ay talagang nagawang talunin ang personal na gwardya ng ikatlong ladi. Ang nasasakupan ay sumagot ng may paggalang. Panginoon, ito ang ganap na katotohanan. Hindi lamang niya ito tinalo. Ganap niyang ikinulong ang Chimerian Ians ng lalaki, na naging dahilan upang maging ganap itong walang silbi. Ang Panginoon ng Manor ay nabaon sa malalim na pag-iisip. Isang gwardyang nakatalaga sa ikatlong ladi. Ang kanyang kakayahan ay dapat na nasa antas man lang ng isang first-rate martial artist. Talagang curious ako, swerte lang ba iyon? O seryoso talaga siya? Tugon ng Sword Emperor. Naniniwala ang lingkod na ito na hindi iyon basta pagkakataon lamang. Kung sabagay, ang pagkulong sa Merit Ians ng isang tao ay hindi isang bagay na magagawa mo sa swerte lang. Panginoon, ang interes ng Panginoon ng Manor ay nagising. Marahil ay dapat ko siyang bisitahin mismo at kumuha ng ilang kasagutan. Mabilis na sumingit ang Sword Emperor. Natatakot ako na hindi yun posible sa sandaling ito. Panginoon, ang noo ng Panginoon ng Manor ay kumunot. Oh, at bakit naman? Nasugatan ba siya sa kanyang pakikipaglaban sa gwardya? Ipinaliwanag ng Sword Emperor, hindi, Panginoon, hindi iyon. Ayon sa aming mga ulat, nilisan niya ang ari-arian ng mag-isa sa bukang liwayway, na walang kasamang kahit sinong tagapaglingkod. Samantala, sa isang dako sa labas ng ari-arian, nagpakawala ng isang kontentong tawa si Jinwoo. Bundok Tai, nakatayo pa rin ng kasing taas ng dati. Mabuti na lang at hindi nagbago ang tanawin. Kung hindi, ang isang taong tulad ko na may ganitong sense of direction ay siguradong mawawala ng tuluyan. Bigla siyang napatigil, ang kanyang mga tainga ay kumaybot. Ano ang ingay na iyon? Ang matalas na tunog ng bakal ay umalingaw mula sa kalaliman ng kagubatan. Agad itong nakakuha ng kanyang atensyon, nang walang pag-aalinlangan, pinaganya ni Jinwoo ang kanyang movement technique at mabilis na sumugod pasulong. Iniisip na ang tunog na iyon, tiyak na iyon ay ang pagbabanggaan ng mga talam. Pagdating sa pinagmulan, bumungad sa kanya ang isang magulong tanawin. Dalawang figure ang nakakulong sa isang desperadong labanan. Sa isang panig, isang batang babae na may punit-punit na damit ang naghihirap na sanggahin ang kanyang umaatake. Sa kabilang panig, isang malupit na lalaki na may purong kasamaan sa kanyang mga mata, isang ngisi ang nakapinta sa kanyang mga labi habang nakasandal sa isang puno. Aba, tingnan mo ito. Pinagkuros niya ang kanyang mga braso. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, tila nanunood ng pinakamagandang palabas sa bayan. Ang biglang pagdating ng isang estranghero, lalo na ang isa na may ganoong kawalang baalang ugali, ay naging sanhi ng pagkagulat ng dalawang naglalaban, na agad na naghiwalay. Casual na naglakad si Jinwoo palabas mula sa mga anino, humakbang mismo sa gitna nila na may kasamang sarkastikong pagpaltok ng dila. Siyempre, isang klasikong eksena ng isang malaking barumbado na nambubuli sa walang laban. Sa mundo lang ng martial arts ka makakakita ng ganito kagandang drama. Ang lalaking may pilat ay umungol. Ikaw na batang hamog, sino sa akala mo ang iyong sarili? Bakit ka nakikialam sa usapan ko? Ngumiti lang si Jinwoo habang casual na pinapagpag ang ilang alikabok sa kanyang balikat. Kung sino ako ay hindi mahalaga. Ang subukan ng isang bagay na napakasama sa gitna ng sikat ng araw. May lakas ka ng loob, hindi ba? Ang lalaking iyon, siya ang two-faced demon. Tinamaan ako ng kanyang power-scattering poison. Naisip ni Jinwoo sa kanyang sarili na sa kabila ng lahat ng kanyang problema, hindi pa naman lubusang naubos ang swerte ng babae. Ngunit ang mundo ng mga martial artist ay isang mapanganib na lugar, at ang intensyon ng mga tao ay hindi kailanman malinaw. Kaya naman, binalaan pa rin siya nito na mag-ingat bago pa man makasagot si Jinwoo. Isang bugzo ng pagnanasang pumatay ang sumabog habang ang two-faced demon ay umungol at sumugod ng diretso sa kanya.
Ikaw na bata, nangangahas kang mawala sa focus habang kaharap mo ako. Ang two-faced demon ay sumikwat gamit ang isang malakas na kuko, ngunit ang kanyang kamay ay sumaras sa wala kundi isang anino lamang. Hindi man lang niya nasalat ang kahit isang hibla ng buhok ni Jinwoo. Umungal siya sa hindi kapaniwalaan. Ano ang nangyaring iyon? Anong uri ng dark art iyon? Paanong naging posible iyon? Ang two-faced demon ay nagtanong ng may takot. Ngumisi lang si Jinwoo. Bakit daming tanong? Simple lang. Masyado ka lang mabagal. Hindi ko man lang pinag-abalahang umiwas. Kung maglalayon ka ng isang nakamamatay na tira, kailangan mo man lang ng ganitong antas ng husay. Habang lumalabas ang mga salita sa kanyang bibig, pinitik ni Jinwoo ang kanyang paa. Isang maliit na bato ang humarurot na parang bala, tumama mismo sa tuhod ng two-faced demon at pinwersa itong lumuhad sa sobrang sakit. Ang two-faced demon ay napaungol sa dusa. Isinusumpa ang walang pangalang batang ito habang nagngangalit ang mga ngipin. Nangangahas kang pangaralan ako para lang magpasikat sa isang magandang babae. Galit na galit, dinampot ng two-faced demon ang isang malaking bato sa malapit. Tama na ang iyong kayabangan, pagngangalit niya. Ikaw na bata, ay padadala kita sa kabilang buhay sa isang galaw na ito. Ngunit si Jinwoo ay nakatayo lang doon nang hindi man lang natitinag, mabagal pa rin. Ang lahat ng pagpapasikat na iyon para sa iisang atake. Napakahusay na pagganap para sa isang payaso. Mali ba ako? Bago pa man maproseso ng halimaw ang nangyayari, binayo siya ng walang humpay na serye ng mga suntok mula kay Jinwoo. Ang kanyang mga pinsala ay nagpatong-patong sa isang saglit, sinabi niya ng may panghahamak. Nakatagpo na ako ng hindi mabilang na mayayabang na tulad mo. Puro tahol lang pero walang kagat. Ang tunay mong lakas ay isang biro. Ang two-faced demon ay umubo ng isang dakot na dugo, ang kanyang katawan ay nanghina, ganap na hindi na makalaban. Sa wakas, bumagsak siya, nakalugmok ng kaawa-awa sa paanan ni Jinwoo. Casual na pinitik ni Jinwoo ang dalawang daliri, ang kanyang boses ay bumaba sa isang malamig na tono. Sapat na ang sinabi mo. Ngayon, ikukulong natin ang iyong pressure points. Kasabay niyon, lumingon siya sa babae na nakatitig pa rin ng tulala. Binibini, sabi niya, sa palagay ko ay nais mong ikaw ang magdesisyon sa kanyang tadhana. Hindi ba? Nagpumilit ang babaeng tumayo, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng katapatan. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Nakita mo na, bahagyang tumanggaw si Jinwoo, huwag mo nang isipin iyon. Biglang may isang natatarantang boses na sumigaw mula sa malayo. Batang Binibini, isang nasa katanghalian na lalaki ang nagmamadaling lumapit, hinihingal na ng husto. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Batang Binibini, ayos ka lang ba? Sa sandaling makita siya nito, ang babae ay napahagulgol at bumagsak sa kanyang mga braso. Tiyo, hikbi niya. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki, ang boses ay puno ng sisi. Patawarin mo ako, Batang Binibini. Dapat ay mas nag-iingat ako. Sumagot ang babae, hindi mo ito kasalanan, Tiyo. Ako ang tumakas. Naisip ni Jinwoo sa kanyang sarili, isang batang ladi na tumakas sa bahay para maglaro ng adventure row sa mundo ng martial arts. Isang klasikong kwento, dahan-daang itinaas ng Tiyo ang kanyang baba, ang tingin ay seryoso. Higit sa lahat, ang iyong kutis ay masama. Nalasan ka, mahinang sagot ng batang ladi. Nanatama ako ng power-scattering poison. Maaaring medyo hindi ito maging komportable. Paninigurado ng lalaki sa kanya. Subukang paikutin ang iyong chi at i-regulate ang iyong paghinga. Gagamitin ko ang aking internal energy para puwersahin ang lason palabas ng iyong sistema. Kaya dapat kang mag-concentrate ng buong pagkatao. Ang Tiyo ay nagsimulang mag-channel ng kanyang kapangyarihan, nagpapadala ng dalawang daloy ng internal energy mula sa kanyang mga palad patungo sa katawan nito upang itaboy ang toxin. Isang mahinang aura ang nagliyab sa paligid ng katawan ng babae, at ang madilim na enerhiya sa kanyang mukha ay dahan-daang nawala. Tila lumipas na ang panganib, mukhang mas maliwanag na siya. Nagsalita siya, "Salamat, Tiyo." Nagpakawala ng buntong hininga ng ginhawa ang lalaki. "Ang mahalaga lang ay hindi ka nasaktan, aking ladi." Kasabay niyon, humarap siya at lumapit. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at yumukod sa harap ni Jinwoo. Ang kanyang boses ay solemn na, "Patawarin ang aking kawalang galang. Tagapagligtas, nabigo akong bumati. Kami ay walang hanggang nagpapasalamat sa iyo sa pagliligtas sa buhay ng aming batang ladi." Ang abang ito ay si Baek Sangjang ng Angkangpang. Ang batang ladi naman ay nagsalita upang ipakilala ang kanyang sarili. "Ang pangalan ko,
Ay Pangnayan, mula rin sa Angkangpang. Agad siyang pinutol nito. Itabi muna natin ang mga pakilala sa isang saglit. Kailangan muna nating ayusin ang lalaking iyon. Makakasiguro kayo, tagapagligtas, na isara ko na ang kanyang mga pressure point. Hindi na siya gagawa ng gulo sa ngayon. Naisip ni Jinwoo, o heto na naman tayo. Ang buong, utang namin ang aming buhay sa iyo, na routine. Napakaabala, kailangan kong humanap ng paraan para iwan sila at bilasan. Sinabi ni Pangnayan kay Baek Sangjiang, Theo, tinawag niya ang sarili niya bilang two-faced demon. Kumunot ang noo ng lalaki. Ang two-faced demon, napakayabang na titulo, ngunit ang two-faced demon ay sa pinakamababa ay isang first-rate martial artist. Nakatala sa kasaysayan ng mundo ng martial arts na minsang kinitil niya ang buhay ng isang peak-level master.